Okay na? Okay. Okay. 6:01 na. Let's start. Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo ngayon ay nandito sa ating God's morning. At ngayon po araw ng Friday, October 3, 2025. Tayo po ngayon ay dadako sa ating daily devotion. At bago po yun, guys ko po nang batiin ng happy birthday sa ating kapatid, no? At very dear to my heart din, si Miko Biray. Yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo. At God's morning. Happy birthday, Miko Biray. Yan. At ngayon po tayo ay dadako po sa ating talakayan. Dito po ay mula sa 1 John 3:16. Dito po ay pamagitan nating love in action. Following Christ, sacrificial example. Nako, ano kaya ito? At sama-sama po nating pag-aralan ang talatang ito. At tayo po ay mabigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. At dito po sa ating simula, tayo po ay sasamahan ng aking partner para pangunahan tayo sa pagbabasa ng talata at pangunahan sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa 1 John 3:16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa panibagong araw na ito na muli ka naming pag-aaralan ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo po kaming gabayan, patuloy mo po kaming samahan, at samahan po kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin na mabuti ang aming mga pag-aaralan ngayong umagang ito at aming maisapamuhay at maipamahagi ito sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa iyong mga salita na liliwanagan ang aming puso at isipan, Panginoon, na lakaran ang iyong mga gawain, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng knowledge at wisdom, Panginoon, upang mapangunahan ang aming nasasakupan dito, Panginoon. At ganun din po, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga desisyon, sa aming mga salita, sa aming mga iniisip, sa aming puso, Panginoon. Tunay nga po hindi po kami wala po kaming kakayahan sa lahat ng bagay na nandito sa lupa, kundi dahil sa gawa mo, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At gandang umaga sa ating lahat, no? At sa ating pagpapatuloy ng ating God's morning. Basahin ko lang po sa English, sa Amplified Version. Ano? Sabi niya doon, by this we know, no? We know love, that He laid down His life for us, no? And we ought to lay down our lives for the believers, no? Ang ating passage ngayon ay isang commandment, no? Na dito makita po natin si Apostol Juan, siyang may akda, no? At si Apostol Juan po ay isa sa mga alagad na masasabi po nating malapit sa ating Panginoong Hesus. Siyang mismong sumulat at siyang nagpahayag ng passage nito natin ngayon, no? Malamang ito po ay isinulat ni Apostol Juan nung huling taon ng unang siglo, yung mga 85 to 95 AD. Ang sulat na ito po ay para sa mga Kristiyano sa simbahan sa Asia Minor o yung sa Turkey ngayon. Sila po ay nahaharap sa mga problema tulad ng mga maling aral tungkol sa ating Panginoong Kristo. Yan po yung mga anti-Kristo.
at kung paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Kaya nga po dito ay gusto ni Juan na bigyan diin ang tunay na pag-ibig, ang kahalagahan ng pamumuhay sa katotohanan. Dahil nga po naglaganap ang mga antikristo by that time. No? Gusto niyang tiyakin, no? Gusto ni Apostol Pablo na tiyakin ng bawat mambabasa, no? Niya ay may tunay na o magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa isa't isa. No? Ang pagkilala sa divinity at Trinity, at ang divinity ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi nga po, di ba, sabi nga, sa pagdating ng araw, panahon ng end times, ay lalaganap yung mga anti-God, anti-Christ, hindi po anti-God, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila kinikilala si Kristo bilang tao, naging tao at bilang Diyos, at bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya nga po, gusto dito sa chapter 3 po ay pinag-usapan po ni Apostol Juan na ang pagkakaiba ng sa pagitan ng anak ng Diyos at anak ng Diablo. Sinasabi po niya dito na ang mga anak ng Diyos ay nagmamahal sa kanilang mga kapatid, habang ang mga anak naman ng Diablo ay napupuot. Dito pumapasok po sa ating binasang talata mula dito sa 1 John 3:16 na ito po ay nagpapakita ng pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig. Ito po yun, ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin. At ang talatang ito po ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Pinapakita po dito ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay, at dapat din tayong maging handang magsakripisyo para sa ating kapatid sa pananampalataya. Hindi ito laging nangangahulugan ng pisikal na kamatayan. Baka isipin po natin na gano'n. Kundi ito po yung pagbibigay ng ating oras, talento, at kayamanan para sa ikabubuti ng iba. Sa madaling salita, ang John 3:16 ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa ating mga gawa, tulad na ipinapakita ng ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan po ng pangunawa sa ating talatang ito, o sa background ng ating talatang ito, mas maintindihan po natin kung paano natin maisasabuhay ang pag-ibig na ito sa pang-araw-araw na buhay po natin. Ang ating pong talatang ito ay tungkol sa kung paano natin talagang malalaman ang lalim ng tunay na kahulugan ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pinapakita po dito ng ating Panginoong Hesus na by willingly laying down His life para sa atin. Ito po ay yung pag sinabi natin willingly, di ba? Talagang yes, tayo ay nakatitiyak. Siguro, sure na sure, sabi nga, And because of that, dapat tayong handang magsakripisyo para sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya nga po, alam niyo, napakahalaga po ngayon ng pag-share natin ng gospel, lalo na sa mundong ito na nakita natin, lalo na sa sunod-sunod po yung mga pangyayari sa atin. And this is the divine intervention ng Panginoon upang mamula tayo, na bumalik sa Kanya, manumbalik tayo sa ating Panginoon Diyos. Kita natin yung mga nangyayari. Hindi pa natatapos tayo dito sa flood, meron na namang lindol, meron pang pagputok ng bulkan. Yan po ay mga senyales na malapit ng pagdating ng Panginoon. And this is the time for us na maging bahagi tayo. Abutin natin ang bawat tao sa paligid natin na makakilala sa Panginoon. Sabi nga doon sa talata, di ba? By this we know. Ano po yung sinasabi dito? And have come to understand the depth and essence of His precious. Yung His love. Ang lalim ng pagmamahal na ito. Ang lalim na kinakailangan. Ibahagi din po natin ang pagmamahal na ito. Kaya kung paano inialay na ating Panginoon Jesucristo ang mga buhay, ang buhay niya para sa ating lahat, dahil sa kanyang pagmamahal. Ganun din gawin natin. I-share natin yung mga oras natin o ang mga bagay na meron tayo para sa mga tao upang malaman ng mga taong ito ang kaligtasan na handog ng Panginoon Diyos. Dito natin malalaman at
maintindihan ang tunay na pag-ibig. It's not just feeling. It's something, understand deeply. Kailangan pong, sabi nga ay, spread natin ang kabutihan ng Diyos ngayon. Hindi lang basta sabihin natin yung word na, di ba, ito yung word na, I love you, no? Pero, maaring ito ay sinasabi lang ng bibig pero hindi nararanasan. Maaring sabihin natin sa Panginoon, Lord, mahal kita. Pero nakikita ba sa buhay natin na ibabahagi ba rin natin sa iba? Kaya nga doon sa sumunod na talata, that's He. The word yan is willingly laid down His life for us. Gaano ba tayo kawiling na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos? Gaano ba tayo kawiling na ibahagi yung oras natin? Gaano ba tayo kawiling na magpagal para sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos? Ang ating Panginoong Hesus, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. It wasn't forced. It was a deliberate act of love. Yun po ang tunay na pagmamahal. Ito yung pinaka-ultimate na example ng pag-ibig. Ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. At yun yung pagmamahal. Kaya nga tayo na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, dapat din nating ibahagi ang pagmamahal na ito na ating naranasan, na ibinigay sa atin ng Panginoon. The motivations behind the sacrifice was pure. And that is unconditional love. Walang hidden agenda. Walang vested interest. Yun yung pagmamahal na gusto ng Panginoon Diyos. Sabi niya doon sa sunod na talata, and we ought to lay down our lives for the believers. Kaya nga po, ito yung mission natin. Tungkulin din natin ng magsakripisyo para sa mga kapatid natin. Doesn't always mean dying physically, but it could mean sacrificing our time, resources, comfort, and even our own desires para sa ikabubuti nila. Kaya kung kailangan ng ating mga kapatid ng pagdamay, damayan natin sila. Pakita natin ang pagmamahal ng Diyos. Gamitin natin. Sacrifice natin yung mga oras natin. Dito sa talatang ito, pinaalalahanan din tayo sa mga maling akala. Minsan, akala natin itong love na ito is just a feeling. No? Ito yung minsan sinasabi natin, yung mga kilig-kilig moment. No? Hindi po yan basta kilig or emotional high lang ang pag-ibig. No? True love is demonstrated through action and sacrifice. Nakikita po yung tunay na pagmamahal sa pamamagitan natin pagtayo sa tama at paggawa ayon sa kalooban ng Diyos. That sometimes, many times, most of the times, need sacrifice. Sacrifice ng oras mo, sacrifice ng lahat, everything in your life. Kaya kung minsan, ang kaisipan natin, ang pagsasacrifice, baka mamatay ako physically. Hindi po ganun ang sinasabi doon. Hindi lang pagbubuwis ng buhay ang sakripisyo. It also means giving up your time, talent, and treasure. Kasama po dyan yung mga talento natin. Kung binigyan ka ng talento ng Panginoon para mag-encourage, talento ng Panginoon para mag-invite, talento ng Panginoon para tumugtog, maglinis. Yan, mga talento po yan. Lagi po nating tatandaan. Love is is unconditional. Kasi sa panahon ngayon, ang love, conditional eh. Mamahalin mo yung isang tao kasi mayroon ka mapapakinabang. Love is not like that. Why? Kasi God's love is unconditional.
we are called, tinawag din po tayo to love others in the same way without expecting anything in return. Mahalin natin yung kapwa natin kasi alam natin, mission niya ng Panginoon na manumbalik ang bawat tao sa ating Panginoon Diyos. Minsan, nahihirapan tayo na gawin, na magsakripisyo sa ating buhay. O nasasabi natin sa sarili natin, hindi natin kayang iala yung buhay natin. O ako ka, namang problema eh. Tutulong pa ako sa iba. Minsan, iniisip natin na hindi natin kaya magsakripisyo ng ganun kalaki. But remember, it's about the small. Every small things na sacrifice sa buhay natin. No? Itong ang pag-share lang ng bahagi nito. Malaking bagay na po yan para maabot yung iba. Kaya nga po ako nagpapasalamat ako sa mga sharer natin. Yan si Pastora Fe, nakasama natin si Naivini, si Kuya Chris, si Ian, si Ate Cindy, si Corazon, Mama Corazon, siyempre ang aking asawa, na lagi ko naman kasama, at si Caroline, si Ate Cory. Yan yung mga sharer natin na nakakatuwang natin sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, hindi kinakailangan ng big thing. Even in the small things sa buhay natin. And that is love. Isipin mo isang bagay na kung ang salita ng Panginoon Diyos, sabi nga, it can penetrate, no? Doon sa pinakamalalim, even to the bone marrow. Meaning to say, yan po yung soul and spirit. Ganun ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga, if we can share the goodness of God, ito po yan eh. Ang dami ng paraan. Ang dami na nagsishare ng gospel. Minsan, inaantay na lang tayo ng Panginoon Diyos. I-share din natin. Hindi lang itong platform na ito, kundi ganun na rin ang ibang platform na nagpapatungkol sa ating Panginoon Diyos. Pero dito sa talata, sa chapter 3, nagbababala po ito. Dahil siguraduhin lang din po natin na yan tayo po, bago tayo mag-share ng gospel, ay totoong galing sa Panginoon. Dahil marami na pong antikristo. Most of them ay nagiging antichrist. Kasi bakit? Ginagawa nila mga bagay na yun para sa pakinabang nila. Sarili nilang kapakinabangan. Kaya nga mga kapatid, upang lubusan nating makita ito, lagi nating alamin kung ano ang lalim ng salita ng Panginoon Diyos at paano natin magagampanan ito. Dito sa ating talatang ito, pinapakita po ng talatang ito yung the depth of God's love, ang lalim ng pagmamahal ng Diyos na may tungkulin sa atin to share din sa iba. Kaya nga when we share the gospel, when we share the word of God, wow, that's love. Personally, pinadadala natin doon sa mga tao. O hindi man, pinupost natin sa mga social media natin. Nagpapakita po yan ng encouragement. And that is love. And that is the depth of God's love. The verse reveals the immense depth of God's love for us. Madami pang talata. Pero tanong, minsan, ang sipag natin umattend, no, sa mga gawain. Pero, hindi naman natin ito isinasabuhay. Love is not knowing. It's about doing. He didn't just He love us. He proved it through His actions. Ganun pong ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya, very popular sa atin yung, di ba? Yung John 3:16. Ang sabi po doon. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So sabi nga po doon, hindi lang sinabi ng Diyos
na mahal niya tayo, ano pa ang ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang butong na anak, ating Panginoong Hesus. Ang pagbibigay po niya ng kanyang anak, ng ating Panginoong Hesus, ay ang ultimate proof ng kanyang pag-ibig. Hindi lang basta salita, kundi gawa. Ipinakita niya na handa siyang magsakripisyo para sa atin. Ganun pong ginawa ng Panginoong Diyos. Kagabi po, pinag-usapan po namin din na yung isang uri ng Antichrist, yung tinatawag na Gnostic. Yung mga Gnostic, sabi nga, ito yung mga tao na akala nila Kristiyano sila. Akala nila nagpapayag sila ng salita ng Panginoon Diyos. Pero mga Gnostic sila. Hindi ko na may papaliwanag dito dahil medyo mahaba po yun. Dahil ang topic po namin kahapon is 1 John chapter 4. Ano yung pinatutungkulan po ng tunay na pagmamahal ng Diyos at bakit binabalaan o bakit ang mismo si Apostol Juan ay na siyang author din na ating pinag-usapang ito na dapat nating pag-ingatan ang mga antikristong ito. Ito yung mga Gnostic, sila ay nagbabahagi din po ng salita ng Panginoon Diyos na dapat nating makilala, maunawaan upang malaman natin kung tunay ba o hindi ang kanilang pinapangaral. Love na ito, ang pagmamahal po na ito na ating pinag-uusapang ito ay utos mismo ng ating Panginoon Diyos. It's a command. It's not just a suggestion. Kaya nga po, diyan natin nakikita na ang bawat lingkod ng ating Panginoon Diyos, we ought their lives, their own life. It's a part of being follower of our Christ. Ito po yung parte ng pagiging sign na tayo ay mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi sa atin doon sa Philippians 1 verse 21. Sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Sabi nga napakalupit nun, no? Kahit na ikamatay niya, kung para sa Panginoong Kristo, okay lang. Ganun din kaya tayo. Para kay Apostol Pablo, ang pinakamahalaga ay ang pinagagawa ni Kristo. Ang pinakamahalaga ay sumusunod siya kay Kristo. Ang pinakamahalaga ay presensya ng Godhead. Pag sinabi po natin Godhead, Abba Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. The Holy Spirit, that is Trinity. Kung mabubuhay siya, maglilingkod siya sa ating Panginoong Kristo. Kung mamamatay siya, sabi nga, makakasama niya si Kristo. Ibig sabihin, dapat si Kristo ang sentro ng ating buhay. Buhay at kamatayan, hindi natin yan kontrolado. Siya lang. Kaya nga, kailangan nating ipaubaya sa Kanya. Dito sa aral na ito, gawin nating lifestyle yung pagmamahal. Hindi ito one-time event lang, but it's a lifestyle. Sacrificing for others should be a natural outlook of our love for God. Yung pagsasakripisyong yan, matik. Bakit? Kasi alam mo, minahal ka ng Diyos . Actually, hindi na kailangan ipaalala sa'yo . Kasi dapat, ginagawa mo na lang. And that is the power of sacrificial love. Sacrificial love has the power to transform lives, heal wounds, and draw people closer to God. Kapag ginagawa natin ito, nakikita ito sa ating buhay, marami pong tao ang lalapit sa Panginoon Diyos. Kung ang pag-ibig ang sentro natin at si Kristo ang nananahan dyan sa mga pagmamahal na yan, makikita natin, ang dami po maliligtas. Kaya nga mga kapatid, dito po sa aking pagtatapos dito sa ating topic na ito, remember, John 3:16 is a powerful reminder that true love is not just a feeling. Hindi lang po ito basta pakiramdam, but a deliberate action that requires sacrifice.
ito po'y nangangailangan ng ating agarang pag-aksyon, lalo na sa mundong ito. Kailangan natin ng pagmamahal. Mga naapektuhan ngayon ng lindol sa Cebu, sa Kabisayaan, at sa mga naapektuhan ng baha. Pinapakita po rito, this is a divine intervention ng Panginoon. Minumulat ang ating mga mata na dapat tayo manumbalik sa Kanya. Manumbalik sa pagmamahal ng Diyos. Jesus showed us the ultimate example, and we are called to follow His footsteps by loving and sacrificing for one another. Inalimbawa na sa atin ng Panginoon ang Kanyang pagkamatay sa krus. Isang hamon sa atin. Willing ka ba na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos? Willing ka ba na magamit ng Panginoon Diyos? And that is the common na mission ng bawat Kristiyano, to spread the gospel. Hindi to keep the gospel. Spread it. Ipangalat natin. It's a challenging call, but it's the heart of what it means to be a Christian. Love one another. At kung maibabahagi natin ang bawat salita ng Panginoon Diyos, nagiging daluyan tayo. Ano man ang sitwasyon natin. Kasama natin ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At sa bahaging ito, dadako naman tayo sa portion ni Winnie. No, yan, ang reflection ni Winnie. No? Dyan, ito na po siya. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, napaka-blessed po nating lahat sapagkat ang Panginoon po ay walang tinatangi, wala pong kahit po tayo ay makasalanan, inibig po niya tayo. Ang pag-ibig po na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay walang kondisyon. Ipinakita ni Jesus na ang pag-ibig sa lahat ay hindi, kahit na hindi karapat dapat, ito ay dapat ibigin. Ito'y nagtuturo sa akin na mahalin ang iba nang walang hinihintay na kapalit at tanggapin sila sa kabila ng kanilang mga pagkakamali. Gaya ng pagtanggap ng Panginoon sa akin na isang makasalanan. Ang pag-ibig sa iba ay maaaring maging saksi sa pag-ibig ni Kristo sa mundo. Sa pamamagitan ng iyong gawa ng pag-ibig, maaari mong maipakita sa iba ang tunay na kahulugan nito. Halimbawa, sa pamilya, maglaan ng oras upang makinig sa iyong mga mahal sa buhay, tulungan sila sa kanilang gawain. Ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Sa trabaho o sa mga ginagawa natin, magpakita ng kabaitan at respeto sa mga kasamahan, tumulong sa mga nangangailangan at maging handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. At sa komunidad naman, mag-voluntary po tayo sa mga proyekto, tumulong sa mga nangangailangan, at maging aktibo sa pagtaguyod at katarungan at kapayapaan. Dito po ipinapakita sa atin ang huwag tayong maging makasarili. Ibahagi po natin sa iba ang pagmamahal na ibinahagi sa atin ng ating Panginoon, sapagkat tayo po ay kahit hindi karapat-dapat ay minahal ng Panginoon. Binigay niya sa atin ang pag-ibig na hindi karapat-dapat sa atin. So, kailangan din po natin ibigay sa iba. Huwag po nating sarilinin. Huwag po nating kung meron man tayong pagpapala or blessing na natanggap, ay ibahagi po natin sa iba sapagkat ang iba po ay talagang kailangan nila yung suporta. Hindi lang po sa material na bagay. Yan din po ay para sa pagdamay natin sa kanila, yung malaman lang po nila ng mga kapatiran natin na meron silang kasama sa kanilang mga pinagdadaan na napakalaking bagay po noon sa kanila. Yung pagpipray natin sa kanila, napakalaking bagay po yun. Kaya
magagawa po natin lahat yon kung tayo ay naka-align sa ating Panginoon. Una po, atin munang saliksikin ang mga salita ng ating Panginoon nang sa ganon meron tayong bala or meron tayong sandata na pwedeng ibigay sa iba. Meron tayong maibibigay na payo na naaayon sa Biblia, na naaayon sa Panginoon. Dapat din po natin pag-ingatan, sabi po nga kanina, na pag-ingatan yung ating mga sinasabi kung ito ba ay mga totoo. Kagaya ng mga napag-aralan namin kagabi, yung mga anti-Christ na pag-aaral ay dapat po inaalam po natin ang totoo kung yun ba ay nasa Biblia. Kung yun ba ay naaayon sa katuruan ng ating Panginoon. Hindi po tayo basta nagbibigay ng payo sa ating mga kapatiran nang hindi po tayo sigurado sa ating mga sinasabi. Dapat po ay atin munang saliksikin ang mga ito. So, yun lamang po. At saka magagawa po natin lahat ito sa pamamagitan ng panalangin. Palagi po tayong manalangin. Huwag po natin kakalimutan na manalangin. Hindi lang po sa umaga pagising, hindi lang sa gabi, pagkakain. Palagi po nating isama ang ating Panginoon sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawin araw-araw. At kailanman po ay hindi niya tayo pababayaan sapagkat napakalaki po ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. At tayo po ay kanyang pinili na maging anak. Kaya kailanman po ay hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po muli sa ating lahat. At God bless po. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. Praise God. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating pagbati, no, sa ating mga partner online at sa ating mga sharer, no. Yan, dito ho ay pinangunahan tayo, nakita natin dito. Sama rin natin si Ate Cindy, yan, sharer natin yan. Si Ate Cindy Mercado ng Pampanga. Purihin ng Diyos, no. Yan, sharer din natin. Kasama natin si Ate Cindy Mercado. Yan, nakaunahan dito sa ating comment section. At si pinangalawahan po mula po sa Azucena Tanya Family, kasama rin po natin si Ate Carmeline. Yan. At kasama rin po natin si Pastora Pe, yan, sharer din po natin. At batiin din natin ang mga pamilya ng lahat. Yan. Dito kasama rin natin mula naman sa Dubai, no, ay kasama rin natin si Sister Maria Bunalos, yan, isang mapagpalang umaga o God's morning sa iyo dito, no, from the Philippines, no. At siyempre kasama rin natin si Nanay Gori, no, yan, kasama natin. Yan, sharer din po natin yan, si Nanay Gori. At siyempre ito si Nay Winnie, siyempre yan, sharer din natin si Nay Winnie Patual. Bakit po sinasabi kong sharer? No? Kasi nga po, ito yung sineshare po natin ang good news. Kung hindi natin kaya video ng katulad nito or mag-post, no? Imagine din natin, every word of God na isineshare natin, no? Bahagi po tayo ng pagpapala ng Diyos. Bahagi po tayo ng kabutihan o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga kung sa mga sharer na ito, ako po yung nagpapasalamat and I salute you, no, for the glory of God, no, dahil nakakatuwang ko din po na nagiging katuwang din po namin kayo para sa pagbabahagi ng salitang ito. At isang karangalan na tayo po ay sama-samang maglingkod, no? At masasabi natin it's a small thing pero it's a big thing sa ating Panginoon Diyos. Imagine natin na i-share natin yung good news sa ibang tao na hindi ko kakilala. Maaring kakilala nyo, maaring kakilala ko rin, no? Pero through you, no, naabot ang puso at damdamin nila sa pamamagitan ng paalala at pagmamahal ng Diyos. No? Diyan, kasama rin natin siyempre ang aking magandang nanay. Pati din natin ang Getgano Mercado family. Yan. Sharer din po natin yan, ang aking magandang nanay. Yan. At sino pa? Ito. Okay, wala na siguro, no? Banggit ko na siguro lahat. Okay, Nay Winnie. Yan, si Nay Edna Rosena ng Liliw, Laguna.
God's morning po sa inyo. Diyan sa Liliw. Kasama rin po natin si Nay Edna. Siyempre, ang Kuya Chris at ang Ate Marta. No, bagamat nasa ospital po sila, talagang pinipili pa rin po nilang makinig at patuloy na yan, mga sharer din po natin yan, yung mag-asawang yan. Bagamat sila po ay nasa kondisyon na sabihin natin ay hindi maganda, no, dahil nasa ICU, pero alam niyo, ang presensya ng Panginoon Diyos makapangyarihan. At naniniwala po kami sa kagalingan. Kayang ipagkaloob ng Diyos sa buhay ni Kuya Chris. At kayang i-provide ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan ng pamilyang ito. Kaya purihin ng Diyos sa inyo, Kuya Chris, Jan, at Ate Marta. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Panindigan tayo at patuloy na magtiwala sa Panginoon sa kanyang gagawin. Okay? At ito, prayer request din para kay Irene Artillaga. Yan. Kasama rin po natin dito si Ate Nela Nonoso mula dito sa San Pablo. Yan, siyempre kasama rin natin yan si Ate Nela. Sharer din po natin yan. At ito aking kapatid, si Caroline Mercado. Yan, sharer din po natin. At siyempre si Brother Ian, no, aking utol. Yan, ang utol Ian ko. Yan, sharer din po yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Ingat, ingat sa lahat ng pupuntahan. Yan. Uy, good news. Nakalipat na sila ng room. Okay, praise God. Katuwa naman. Hallelujah, salamat. Magandang balita ito. Nakalipat na raw po si Kuya Chris Artillaga ng room. Purihin ng Diyos. Ayan. Hallelujah. Okay. So, okay. Okay. Ito, okay. Ay, kasama rin natin si Sister Barbie. Nalimutan ko na yung pangalan. Sister Barbie Kaisel, no? Nalimutan ko lang po yung yung pangalan. Pasensya na. Pero, binasa ko lang po yung nandito. Si Sister Barbie Kaisel, no? Kasama rin po natin dyan sa Pila, Laguna. Yan, okay? So, purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. Let's all pray. At salamat sa Panginoon. Ako po'y natutuwa at sa magandang balitang ito na aking nabasa, no, mula po dito kay Ate Marta at kay Kuya Chris, no. Purihin ng Diyos, no. Isang kagalakan po na kayo po ay nakalipat na ng room, wala na sa ICU at for recovery na. Patuloy pong panalangin sa kalakasan ito na ibinigay natin, Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa inyong kabutihan. Patuloy po naming dalangin, Panginoon, na maghari ang iyong pagmamahal na katulad ng aming pinag-aralan. Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng kalakasan ng pananampalataya upang magampanan namin ang misyon na ito, ang magmahal din po sa iba at ibahagi ang iyong salita sa buong mundo. Tunay, Panginoon, ang mundo namin, Panginoon, ay nagpapakita ng mga hindi maipaliwanag, Panginoon, na pangyayari. Ang lindol, ang pagputok ng bulkan, O Lord, at ang kaguluhan, Panginoon, na sinabi mo rin sa iyong salita na ito ay senyalis ng iyong pagbabalik, O Lord. Kaya po dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo po ang bawat isa ng conviction na maibahagi ang iyong salita at may pakalat ang iyong kabutihan at manumbalik ang bawat isa sa iyong pagmamahal, sa iyong pangako. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga wala pang relasyon sa iyo, Panginoon, ay mamulat, Panginoon, sa katotohanan ng pag-ibig na nagmumula sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang pag-ibig na ito na nagliligtas o magliligtas sa sangkatauhan. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang iyong mga lingkod, Panginoon, upang ibahagi ang katotohanan
At kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa oras na ito na patuloy pa rin po na nakakapagbahagi. Sa iyong biyaya, wala po kaming kaya ipagmalaki dahil ikaw ang Diyos na siyang nagtuturo at nagbibigay sa amin ng tamang kaalaman. Kaya ikaw po ay aming pinupuri at pinasalamatan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Maghari ka, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin din namin ng pasasalamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan ng aming mga kapatid, lalo na ang aming mga kapatid na may karamdaman sa mga oras na ito. Patuloy naming dalangin, Panginoon, na ikaw ang maghari sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa probisyon. Patuloy namin idinadalangin na sa lahat ng ito, turuan mo kami na magtiwala sa lahat ng pagkakataon sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Again, God, Lord, hindi po namin kayang gampanan ito kung hindi mo po kami sasamahan. Lord, lagi mo po ipaalala sa amin na hindi mo kami iiwan at pababayaan sa anumang sitwasyon meron kami. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng ito at patuloy namin idinadalangin na sa bawat nakikinig ngayon na may karamdaman, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw ang aming kagalingan. Sa mga kapatid namin na nagsasuffer ng mga problema, anxiety, depression, Lord, naniniwala po kami na sa iyong presensya, Panginoon, ay may kapayapaan at may kalakasan. Ikaw ang Diyos na siyang tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan, anumang klaseng pangangailangan ito, at ikaw ang Diyos na aming pupurihin at sasambahin. Sa iyo kami, Panginoon, lalapit at sa iyo kami, Panginoon, sa ikaw ang aming Panginoon, paninindigan, pananampalatayan at sasambahin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, dahil sa bahaging ito, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Umabol si Kuya George Pios. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, Kuya George, dyan sa Bacolod. Purihin natin, Panginoon Diyos. Okay? God's morning, everyone.